mga kapsat, kamusta kayo? Today araw ng Sunday, January 25. And pasensya na kayo at hindi ako nakapag-upload ng video. Kasi mga loves ko at meron akong pinagdadaanan sa ngayon. Dahil January 20 po ay namayapan na po yung lola ko. Pumanaw na siya ng around 6:30 ng gabi sa Pilipinas. That was Monday. So, nangyari ang mga loves ko is ang lola ko ay 6 months na siya na may sakit. So, after nag-start siya ng August 2025, nagkaroon po siya ng karamdaman dahil sa kanyang stomach. And ang pagkakalam namin mga loves ko, ang lola ko is wala siyang sakit. Malakas siya and wala siyang diabetic, wala siyang high blood, and everything well. And nag-start noong August, and birthday niya noon, and nag-start na po, nagkaroon siya ng sakit sa tiyan. So, ang pagkakalam namin mga loves, kasi pina-check up namin, so parang alam mo yung parang kabag, or parang something na may kinain, tapos hindi natunaw. Sasabi ng doktor is okay, painumin lang ng gamot, ganyan-ganyan. So, pinauwi siya ng bahay. After mga 1 or 2 days, nag-stay siya sa Tuguegarao sa hospital, sa amin. Then, umuwi siya mga loves ko, and after few days, ay sumakit na naman. Then, hindi na po siya makakain. Akala nga namin that month, August, ay within week ay mawawala na siya kasi bigla siyang pumayat. Biglang bumagsak yung katawan niya mga loves ko. Then, siyempre, kinakabahan ako and sabi ko, my God, biglaan. So, nalilito ako kasi yung lola ko po, sa mga hindi nakakaalam, is ako po yung panganay sa mga apo and yung papa ko yung panganay sa anak. And nung bata ako, ay kumbaga yung lola ko po ang nag-alaga sa akin. Kasi nga siyempre, 5 kaming magkakapatid. And yung papa ko, hindi siya masyadong nakakapagtrabaho kasi meron siyang sakit talaga na lifetime na sakit. So, hindi siya pwede magtrabaho talaga. So, yung nanay ko is, ano lang naman yung trabaho niya everyday, yung sasakahan, ng palay, magtanim ng mais, yung corn. So, yun lang. So, hindi po niya kami kayang buhayin actually. So, dahil yung lola ko mga loves ko napakasipag, and yun, sabi ko sa kanya, lola, gusto kong mag-aral. So, sasama ako sa iyo kasi yung lola ko po nagbebenta yan ng mga gulay, mga isda. Maglalakad pa yan ng early in the morning para pumunta doon sa ibang baryo para kumuha siya ng paninda niya. So, sumasama ako sa kanya. Then, yun. So, nakakaroon ako ng pera. Then, yun po ang pinangtustus niya ng pag-aaral ko ng elementarya. Then, yun, everyday yan. Magigising kami ng alas 3 na madaling araw. Aalis na kami yan. Maglakad-lakad na kami. Ang lalakad namin, I think, let's say, mga 2 hours. Ang lalakarin namin, papunta doon sa baryo kung saan kami kukuha ng paninda namin. Pero, siyempre, dadaan kami ng bangka. May bangka yan. So, yung mga loves ko, nangyari po yun. Nakagraduate ako ng elementary. Nag-graduate ako ng elementary. And then, after ng high school, yung lola ko pumunta na siya ng Manila. So, sa Manila na po siya nag-stay. And that I was graduating ng grade 6 sa aming probinsya. Then, pumunta na siya ng Manila. And doon na siya nakatira sa Sampaloc. Then, lumaki po ako sa auntie ko kasi yung uncle ko na isa na kapatid ng tatay ko ay nandito na po sila sa bansang Netherlands. So, yun, nag-stay ako sa uncle ko, yung lola ko nakatira sa Sampaloc. Pero pumupunta sa akin, pumupunta ako sa kanya every weekend. Then, siyempre may connection pa rin kami, di ba? Then, nag-graduate ako ng high school sa Marikina High School. Then, after that, lumipat na po ako sa lola ko. Again, kasi gusto kong mag-take ng 2 years course ng college. So, yung auntie ko na nasa Netherlands, siya po yung nagbibigay ng pang-school namin, allowance namin. Pero yung lola ko nag-aalaga sa amin. Ganun yung istorya. So, meaning to say, short story po ay mas malaki po yung aking
memory sa lola ko kaysa sa nanay ko. Kasi yung nanay ko po ay nakatira sa probinsya para alagaan pa yung 4 na kapatid ko. Then, nung 2 years po, nag-graduate na ako ng college. Then, pumunta na po ako ng Netherlands. That was 2002. Naiwan po yung lola ko doon. Then, nung nandito na ako sa Netherlands, naghanap na ako ng trabaho. At nagpapadala na ako sa aking pamilya. Siyempre, with my lola, binibigyan ko na siya ng allowance niya, pambayad niya ng bahay, ganyan. So, lumipas ng ilang taon, mga loves ko, 2002, lumipas ng ilang taon, 10 years bago ako nakauwi ng Pilipinas. Dahil nag-stay ako dito ng overstay. So, then na-meet ko yung husband ko. So, sabi niya, it's time for you na umuwi ng Pilipinas para asikasuhin yung documents mo. Umuwi ako ng 2012. Nag-stay po ako sa lola ko. Doon ako kasi inasikaso ko na po yung aking documents and papers ko for return to Netherlands. Nag-exam ako, ganun, everything. The short story, mga loves ko, yung lola ko ay talaga siya nag-alaga sa akin. Ngayon, napakasakit sa akin na bilang apo na nandito ako sa bansang Netherlands na hindi po ako nakauwi. Sa kadahilanan po ay siyempre mga loves ko, mahal po ang pamasahe. And kasi mga loves ko, siyempre meron din ako mga pamilya sa Pilipinas, magulang, and yung mga kapatid ko, yung mga anak niya pinapaaral ko, everything. So binabudget ko po yung sahod ko mostly every month. So, and pag umuwi kasi ako sa Pinas, mga loves ko, not every year, every other year. So planuhan ko talaga na uwi ngayong May 2026. So namayapan na po yung lola ko ngayong January. But before that, mga loves ko, ay nag-usap kami nung may sakit na. Sabi ko, lola, kung oras mo na, hindi ko alam kung kailan, pero masasabi ko sa iyo to na hindi ako makakauwi. Akala namin ay mamaya pa na siya ng November, December kasi talagang grabe. Super payat na niya, hindi na siya kumakain. So, umabot pa talaga siya ng January. So, ngayong January po at wala na siya. So, hindi ako nakauwi. Pero glad to say po at ang lola ko ay binigyan po siya ng magandang burol. Pinagtutulungan namin. Binigyan namin siya ng magandang bulaklak. And then, everything. So, ngayon ang kanyang living po ay sa Pilipinas kasi mga loves ko, ang tradition kasi sa probinsya namin ay 9 days bago siya ilibing. 9 days po. So ngayon ay lola ko namatay siya ng January 20. So 5 days na sa ngayon. 6 days actually. So last night na po niya sa January 27. So ang kanyang last hantungan January 28. Ihatid na siya sa kanyang hantungan. Masakit man sa akin, itong video na to is forever ko to na papanoorin. And everything, memories, everything, magandang nangyayari na binigay sa akin ay nandito pa rin sa puso ko. Alam niyo po nung Monday mga loves ko, super iyak ko, yung emotional ko. And ganun pala no, pag nawalan ka ng pamilya, super sakit. Super sakit sa dibdib, lalo yung pamilya na wala sa iyo ay mahalaga. And naisip ko sa buhay ko na mas importante pala ng pamilya no, kaysa material na bagay. Kasi once na pumanaw na po yung pamilya natin, hindi man kailanman babalik na yan. So ang dasal ko lang ay lola ko ay papunta na siya sa langit. And nagpahinga na siya, happy ako nakapag-rest na siya kasi 6 months po siya na talagang nagkasakit. So ngayong pag-uwi ko, God willing, ay makikita ko siya pero nasa grief na. But ganun talaga lahat ng mga memories, mga pictures, mga binigay sa akin ng magagandang memory ay nandito sa puso ko. Kaya mga loves ko, pag napanood niyo to, sa mga OFW, sa mga pamilya na nasa ibang bansa, ay mahalin natin yung pamilya natin. Unang-una po, mga loves ko, na-realize ko po, huwag natin kalimutan mag-ipon. Kasi once
na may mangyari ng pamilya natin sa Pilipinas ay wala pong tutulong sa atin kundi tayo lang. Maraming tutulong, magbibigay ng donation, and lahat, pero yung malalaking expenses ay gagawin mo yan para sa iyo at sa mga tumulong. What if yung kahit may anak ka, wala kang trabaho, wala kang magagawa? Kaya hangad ko, wish ko sa inyo na mag-ipon kayo, huwag ibigay lahat sa pamilya. Magbigay lang po ng kailangan. Huwag nyo ibigay lahat. Kasi pag may nangyari man sa nanay, tatay nyo, lola nyo, pag nasa abroad kayo, lalapitan ka at hihingi ng tulong sa iyo. Yun po. So sana at hindi ko na po ito pahabain. Nasabi ko lang po ang aking lola ay wala na. Masakit man, hindi ko siya nakita. Pero happy ako at nagbi-video call kami everyday. Update everyday. Meron kaming group call. And anyway, mga loves ko, thank you so much. And then, hindi ako nakapag-upload ng 1 week dahil sa ganitong sitwasyon. But pipilitin ko na labanan yung ganitong lungkot. So again, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. Bye po.